Ayan ni BP Sara sa mga supporters at sa media, nabanggit niya na inaprubuhan na po ni Pangulong Duterte yung ideya na galing sa akin na humingi ng remedyo sa lokal na hukuman ng Colan. Ano ba yung sinasabi ko dyan? Well, bago nyo maintindihan kung ano yung strategiya na naisip ko, i-discuss ko muna sandali kung ano yung tinatawag na state responsibility. Ang state responsibility po sa larangan ng international law ay magkakaroon ng responsibilidad ng isang bansa, unang-una kapag mayroong paglabag ng international law. At pangalawa, kung ang paglabag nito ay maibabaling mo sa isang ahente ng estadong yon. Now, pagdating po dito sa kay Tatay Digong, matagal ko nang sinasabi na mayroong paglabag ng international law. Ano yon? Unang-una, nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong dahil siya nga po ay kinidnap. Bakit natin sinasabing kinidnap? Kasi sangayon sa Rome Statute mismo na bumuo ng International Criminal Court, para nga magarantihan ang karapatang pantao ng lahat ng mga akusado na merong warrant of arrest at maprotektahan ang soberenya ng mga bansa kung saan manggagaling ang mga akusado ng ICC, kinakailangan hinaharap yan sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, sisiguraduhin na yung karapatang pantao ay magagalang, ginagalang. Pangalawa, at sisiguraduhin na walang paglabag sa soberenya. Now, alam natin kung ano yung karapatang pantaong malalabag, no? Kung hindi dinadaan sa hukuman. Ito yung right to due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi lang po yan nakasaad sa Ligang Batas ng Pilipinas, nakasaad din po yan sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, at saka dito sa European Treaty on Human Rights. Now, pangalawa, yung pagharap naman sa lokal na hukuman, ay yan ay panigurado na hindi malalabag ang soberenya. Kasi yung hukuman sisiguraduhin na unang-una, meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, kung hinarap si Tatay Digong sa RTC bago siya pinadala dito sa Dahig at hindi kinidnap ng Marcos government, isinakay sa eroplano binayaran ng gobyerno ng Pilipinas para dalhin sa Dahig at walang kahit at sinong opisyalis ng ICC na sumama sa pagkuha kay Tatay Digong at pagpapadala sa Dahig, masisigurado na yung lokal na hukuman sasagutin ng issue. Dapat bang padala sa Hague ang Tatay Digong para litisin? At nabigyan sana ng kasagutan ng lokal na hukuman kung meron pang jurisdiction ang ICC. At tayo naman, bilang matagal ng abogado ni Tatay Digong, sasabihin natin sa Regional Trial Court kung siya'y dinala dyan na wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at yung preliminary investigation ay naimbestigahan sa pangalawang taon matapos na bumitiw na tayo. Alam niyo po, ako mismo yung nagpunta sa Assembly of State Parties na sa New York at nagsabi na ipagpapatuloy talaga nila yung investigasyon labang kay Tatay Digong, bibitiw na ang Pilipinas. Hindi nakinig kasi yung Africana na prosecutor noon, under attack. Under attack siya dahil ang pinupuruhan lang, puro mga Africans na kabaro niya, kumbaga, no? Dahil taga-Africa yung dating prosecutor. Sabi ng prosecutor, sige na nga, para hindi yung iniisip na pinagdidiskitahan ko mga African, kakasuhan ko ang non-African, si Tatay Digong yun. Okay? Pero dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso na nakasaad sa Rome Statute mismo po yan, sa tratado mismo yan na bumuo na ICC, sinasabi natin na nakidnap siya. Kasi unang-una, hindi naman dumaan sa lokal na hukuman para masigurado na dapat na ipa-extradite siya sa ICC. Yung proseso na dapat pinagdaanan, yan po ay isang extradition proceedings. Normally, ang extradition, hinihingi yan ng Estado. Sa isang bansa na mayroong extradition treaty na ipadala sa kanila yung isang tao para tumayo at litisin. No? Normally, kapag yan ay bansa to bansa, kinakailangan mayroong extradition treaty. Pero pagdating sa ICC, yung extradition treaty ay Rome Statute na mismo. Na kapag mayroong akusado sa ibang bansa, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, binigyan nyo ba ng karapatan ng due process yan? Meron bang jurisdiction ng ICC? At kapag ang sagot ay oo sa pareho, tsaka pa lang padadala sa ICC. Now, bakit ko diniscuss yan? Kasi unang-una ang Netherlands, partido rin sa Rome Statute. Kaya nga naririto ang ICC dahil meron siyang headquarters agreement. Pero pangalawa, ang Netherlands ay kasapi din sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, na nagsasabi na lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang mga Dutch, ay mayroong karapatan to due process, the right to be heard, bago sila pagkaita ng kanilang kalayaan. No? At pangatlo, sila rin po ay kapartido ng European Convention on Human Rights na nagsasabi rin na lahat ng tao, hindi lang mamamayan nila, ay mayroong due process rights. No? At ang pagkakaiba kasi ng ICCPR at saka ng European Convention on Human Rights
ang ICCPR, pag merong lumabag, ang magdidesisyon yung Human Rights Committee. Ang problema, walang ngipin. Pwede sila magdeklara na labag sa ICCPR ginagawa ng isang gobyerno at manawagan dun sa bansang yon na ipatupad ang kanilang katungkulan sang-ayon sa ICCPR. Pero walang ngipin yun kasi rinirespeto nila na ang mga bansa na kasapi ng ICCPR ay mga soberenya. Hindi po pwedeng utusan ng kahit sino. Ang pwede lang gawin ay sabihin na ikaw ay lumalabag sa iyong katungkulan sang-ayon sa tratado, dapat sumunod ka sa iyong obligasyon. Pero pinapaubaya sa mga bansa kung sila ay susunod o hindi para hindi malabag ang kanilang soberenya. Ang pagkakaiba ng European Convention on Human Rights po pwedeng ma-implement ang desisyon ng tinatawag na European Court on Human Rights. Now, sabi ko bakit importante ang law and international responsibility. Remember, ang Estado na merong linabag sa international law, merong obligasyon ngayon na itigil ang kanyang paglabag at burahin ang lahat ng mga pangyayari na nag-ugat dun sa illegal na gawain. Kasama na pa dyan yung reparations. Ang reparations ay ibalik ang nakalipas bago nagkaroon ng paglabag sa obligasyon sa ilalim ng international law at magbayad ng kompensasyon para burahin ang lahat ng mga consequences ng illegal na bagay. Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Ang sinasabi ko, silang nagkulong kasi yung kulungan, pinapatakbo ng Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, hindi siya kasapi sa European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na nakakulong si Tatay Digong, magkakaroon siya ng responsibilidad kung illegal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, illegal ba o hindi? Well, sang-ayon sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinagkaitan ba si Tatay Digong ng due process? Obvious. Kasi yung due process ay yung dapat na pagpapaharap kay Tatay Digong sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para siya ay ma-extradite sa The Hague. At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron dalawang paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag sa Rome Statute. So I stand corrected. Tatlong paglabag ng international law. Now, dahil sila ay lumalabag, anong sabi ng batas? According to state responsibility, may obligasyon ngayon ng Netherlands itigil ang paglabag sa batas. Ano ibig sabihin yan? Kapag sinabing itigil ang paglabag, ano ba yung dahilan kung bakit lumalabag sila ng ICCPR, European Convention, at Rome Statute? Yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Paano nila ititigil ang paglabag? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit lokal na hukuman? Kasi ang issue, Netherlands, ikaw ba ay sumasang-ayon sa iyong obligasyon sa tatlong tratado? At sa international law, yung obligasyon na tumupad sa mga tratado na ikaw ay voluntaryong ipinasok, ang tawag dyan, pacta sunt servanda. Treaty obligations must be complied with in good faith. So, dahil ang nagkukulong dyan ay mga Dutch agents, kumbaga, wala namang police ICC, wala namang ICC jail, at wala namang ICC territory, ang tanong, ikaw, mga nagkukulong kay Tatay Digong, at kung magsasampa tayo ng demanda sa local courts, sila ang ating ididemanda. Pangalawa, yung nagpapatakbo ng kulungan mismo, ang ating ididemanda, no? At ang tanong is, meron bang nalabag na treaty obligation ang Netherlands sa pagkakakulong ni Tatay Digong? At kapag nagsang-ayon ng West na lokal, na illegal nga ang pagdedetina kay Tatay Digong dahil pinagkait ang kanyang due process rights at hindi dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Rome Statute, siya ang mag-order, i-release mo. Ano nga ang kapangyarihan ng mga ICC West para harangin yan? Wala. Kasi hindi naman nila gwardya yung mga nagbabantay kay Tatay Digong. Hindi naman nila kulungan yung pinagkakakulungan kay Tatay Digong at hindi nila teritoryo yung kulungan mismo. So magpapalaya sa kanya ay domestic court at hindi po pwedeng harangin yan dahil yung mga nagagwardya sa ICC ay empleyado rin at opisyales ng Dutch government. Yun po yung remedyo na minungkahi ko kay Tatay Digong dahil sa tingin ko matatagalan talaga yung proseso dyan sa ICC. Dahil matagal talaga ang proseso at dahil pinaglalaban ng ICC at ng kanilang mga empleyado kasama ng mga maestrado yung karapatan nilang sumweldo dahil kapag tinigil ang trial ni Tatay Digong, wala na silang ibang kasong lilitisin. Bakit? Marami nga silang naimbestigahan. Marami nga silang warrant of arrest. Mahuhuli ba nila si Putin?
Hindi naman loko-loko yung gobyerno ng Russia para isuko yung sarili nilang presidente. Mahuhuli ba nila si Netanyahu? Hindi nga loko-loko naman yung mga Israeli para isuko yung kanilang presidente. Okay, habang hindi nahuhuli, walang kaso. Kasi walang jurisdiction nga yung hukuman sa pagkatao ng akusado at hindi po pwedeng umusad ang kaso. Yun po ang domestic remedy na sinasabi ko. Now, kapag hindi tumupad sa katungkulan ang Netherlands, ano naman ang po pwede natin gawin? Ibig sabihin, magkakaroon, well, doon sa remedyo na makukuha natin sa Netherlands, kinakailangan din na magkaroon ng reparations. Ibalik ang nakaraan. Palayain si Tatay Digong at pangalawa, magbayad ng danyos perwisyo. Dahil ngayon, ika-80th day nang ng pagkakakulong ni Tatay Digong. Alam ko, hindi mo po pwedeng gawing pera yung pagkakait sa karapatan ng tao na maging malaya. Pero kahit papano, dapat bigyan ng danyos perwisyo, ilang milyong euros yang dapat ibigay kay Tatay Digong. Dahil mali nga ang kanyang pagkakakulong. Nako, napakagandang issue po yan pag nakarating na sa Dutch court. Kasi nga po, kinuwento ko na sa inyo dati, na itong ma-in-pa principle, malay namin pakialam principle yan. Malay namin pakialam namin kung paano nahuli akusado. Ang importante ay bigyan siya ng patas na paglilitis. Yan nagsimula doon sa kaso ni Eichmann, na talagang author ng the final solution ay patayin ng mga Hudyo. Nalaman nilang naninirahan itong Eichmann sa Argentina sa assumed identity, nag-alias. Nung na-confirm, ang ginawa ng Mossad, sinubaybayan, kinidnap, dinarag, ilinagay sa private plane, at dinala sa Israel kung saan siya linitis for war crimes and crimes against humanity. Ang sabi naman ng abogado ni Eichmann, teka muna, paano kayo magpapataw ng kahit anong parusa? Paano nyo lilitisin? Unang-una, kidnapping ang ginawa ninyo, illegal yan. Illegal na pamamaraan yan. Sa katunayan, nagalit ang Argentina. Kasi kapag ang kapulisan, gaya ginawa ng ISAF sa kaso ni distressed mother, ay gumalaw at ginampanan ang kanilang katungkulan sa teritoryo ng ibang bansa, talaga pong yan ay paglabag sa soberenya ng isang bansa. Ang sabi ng Supreme Court, tama ka, ma-in-pa, malay namin, pakialam namin, ang importante, mabigyan siya ng patas sa paglilitis. Ngayon, hindi lang naman po yan yung desisyon sa bagay na ito, kung tama ba ang kidnapping para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Sa Africa, may ganyan din, sa South Africa, may ganyan din kaso. Isang high-ranking official ng apartheid. Alam niyo yung apartheid, talagang hiniwalay nila yung pamumuhay ng puti at saka yung itim. Yung mga itim nandun sa squatters area, mga puti doon sa magandang parte ng South Africa. Nung nagkaroon na ng pagbabago, binuwag ang apartheid, nakarumal-dumal talaga. Merong isang opisyalis ng apartheid na nagtago sa Swaziland, nahuli. Abay, ganun din ang ginawa ng South Africa. Kinidnap, dinala sa South Africa. At sinabi, ayan, lilitisin ka namin para sa krimen ng apartheid. Ang sabi naman ng South Africa Constitutional Court, yun yung pinakamataas na hukuman sa South Africa, hindi po pwede na ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang maling pamamaraan. At ang sabi ng Korte Suprema, ng Constitutional Court ng South Africa, dahil ang kidnapping ay illegal, hindi po pwedeng magpatuloy ang jurisdiksyon ng isang batas na dapat nagpapataw ng katarungan dahil ang pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiksyon sa akusado ay illegal dahil ito